Yung pong mga respondents ay meron ngayong umagang obligasyon na sumagot. At ang mga respondents, like yung Secretary Remulla, So ayun mga sino pa? kababayan, magre-react po Si ulit tayo dito sa exclusive interview ng SMNI PNP News Chief Channel kay Attorney Sal Marbil, Panelo. General Torre, at basta apat ang dinimanda namin doon eh. Ang mag-re-represent po sa kanila under the law ay ang Solicitor General. Kung matatandaan nyo, yung Solicitor General ay ilang beses nating tinurigsa. Katunayan, kanina lang, di ba, binanatan ko yung, pinaalala ko yung walang jurisdiction pero kung ano-anong pinapile nila. Ganun pa man, sila ho ang abogado ng gobyerno sa aming petition for writ of habeas corpus. Kanina ho, nag-file sila ng manifestation ng opisina ng Office of the Solicitor General sa Korte Suprema. At ito po ang sinabi nila. Babasahin ko lang po yung mga pertinent paragraphs. To recall on March 17, 2018, the Republic of the Philippines in the exercise of its sovereign prerogative under Article 127, Paragraph 1 of the Rome Statute, deposited with the Office of the United Nations Secretary General its written notification of withdrawal from the statute. The withdrawal took effect on March 17, 2019. Paragraph 4 sa kanilang manifestation sa Supreme Court. Ang sabi ho ng Office of the Solicitor General, in steadfast adherence to this sovereign decision, the Office of the Solicitor General has consistently maintained, both in its submission before the ICC and its public statements, that the case of the Philippines was not admissible and that the ICC failed to timely exercise its jurisdiction. Consequently, the Philippines government has no legal obligation to cooperate with the ICC nor recognize any process emanating from the ICC following the effectivity of the country's withdrawal from the Rome Statute. Considering the Office of the Solicitor General's firm position that the ICC is barred from exercising jurisdiction over the Philippines, and that the country's investigative, prosecutorial, and judicial system is functioning as it should, the OSG may not be able to effectively represent respondents in these cases and is constrained to recuse itself from the participating herein. At ang prayer po nila, wherefore the OSD most respectfully prays that its manifestation of recusal in the above captioned consolidated petitions be noted and or favorably considered. Ano pong ibig sabihin ng manifestasyon ng OSG? Ibig kong sabihin, the Office of the Solicitor General is in agreement with our position in the petition for the writ of habeas corpus na yung ICC ay walang jurisdiction. Kaya hindi raw nila pwedeng ipagtanggol, katawanin, irepresenta yung mga respondents, mga opisyalis ng gobyerno, ay ni Lucas Bersamin, ni PNP Chief Marbil, General Torres, saka ni Secretary Remulla. Hindi ho nila i-represent, ayaw nila. Sangayon sa kanila, kasi mulat sa poll, ang aming mga pahayag, internally, publicly, sa lahat, pati na sa ICC, ay sinabi namin walang jurisdiction ang ICC. Kaya consistent with that, hindi po pwede kaming mag-represent dito sa respondents kasi hindi na kami makaka-epektibong mag-depensa sa kanila kasi kontra na sa aming posisyon. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, inaamin ng gobyernong ito na galing mismo sa abogado ng gobyerno kasi ang Solicitor General, abogado ng gobyerno na talagang walang jurisdiction. Ibig sabihin, inaamin nila na illegal, unconstitutional ang ginawang pag-aresto, pagdetini at pagkidnap kay Presidente Duterte.
Alright mga kababayan, so magre-react po tayo dito sa naging exclusive interview po ni Attorney Sal Panelo dito po sa SMNI News Channel. So ito na po yung yung sagot ng OSG dito po sa petisyon na hinain po ng mga anak po niya dating Pangulong Duterte, no, ng isa dito yung writ of habeas corpus, no, dahil nga po to sa issue ng pagkakaaresto po ni dating Pangulong Duterte at kasalukuyan po ngayon na nakadetene sa ICC. Yan po yan sa Netherlands. Pero bago natin simulan itong reaction video na to mga kababayan, ano nga ba yung OSG or yung Office of the Solicitor General? Sa Pilipinas, ito ay may mahalagang papel bilang pangunahing tagapagtanggol po ito ng gobyerno at tagapagtanggol ng batas. Ito po yung ibibigay ko po sa inyo yung mga ilang pangunahing tungkulin nito, no? So sila po yung kinatawan ng gobyerno sa korte. Ang OSG po ang pangunahing kinatawan ng Republika ng Pilipinas sa mga kaso sa harap ng Korte Suprema, Court of Appeals at iba pang korte. Sila din yung nagbibigay ng legal na payo. Tumutulong ito sa mga iba't ibang ahensya ng gobyerno sa pagbibigay ng legal na opinyon at gabay para sa mga tamang implementasyon ng batas. Sila din yung sa paglilitis ng kaso. Ang OSG ang humahawak sa mga kasong kriminal, sibil at administratibo na kinasasangkutan ng gobyerno. Kabilang na ang pagdepensa sa mga opisyal nito. So napakarami, no? Meron pa nga nandiyan yung pagtataguyod ng interes ng publiko. Pinapanatili ng OSG ang karapatan at interes ng sambayanan sa iba't ibang aspeto, no? O aspekto ng batas. Ayan, pagrepaso sa mga kontrata. Ayan, sila din yung nagbibigay ng input sa mga kontratang pinapasok ng gobyerno upang masiguro ang pagsunod nito sa batas. So, yun yung ilan sa mga role ng ating OSG or yung Office of the Solicitor General. At sa issue nga po ng pagkakaaresto po ni dating Pangulong Duterte na kasalukuyan pong nakadetine sa Netherlands, ayan, yung problema dito is ayaw na po nilang manghimasok o makialam. Okay? Dahil nga po malinaw po na wala nga pong jurisdiction ang ICC. No? Dahil tayo po ay wala po tayong legal na obligasyon para makipag-cooperate po sa ICC dahil tayo po ay nag-withdraw na sa Rome Statute. So yan po yung nasabi ni Attorney Sal Panelo according dito sa kanyang inilabas na mga kasulatan na i-share niya po dito sa SMNI, no? So, ayun, tuloy-tuloy lamang po yung ating panonood at yung ating pagbantay sa mga progress na itong kasong ito, no? Dahil talagang tututukan talaga to ng mamamayang Pilipino at hindi talaga yan titigilan hanggat hindi nabibigyan ng katarungan itong nangyari nga po kay dating Pangulong Duterte. So personally, dito po sa ating napanood kay Attorney Sal Panelo, magkahalo po yung ating nararamdaman, no? Tayo po ay syempre, kumbaga isang isang malaking na naman to na bakit ayaw ipagtanggol or bakit umiwas na po yung OSG dito sa issue na to, no? At hindi niya na kayang ipagtanggol pa yung mga nasasangkot nga dito sa issue nga na ito, no? Dahil nga, sabi ko nga po sa inyo, napakarami po hindi lang sa akin, no, na nanggaling itong nangyaring pagkakaaresto ko po kay dating Pangulong Duterte ay isa daw na kidnap. Okay, so illegal po yung pagkakaaresto po kay dating Pangulong Duterte at mas tumibay pa nga yan dahil nga po napakarami pong mga eksperto yung nagsasabi nga, no. At hindi lamang po, may mga senador din. Ayan. So, hindi ko nga alam kung meron pa nga tong inilabas na statement si Amy Marcos, no. Pero syempre walang bilib dito si Attorney Sal Panelo, no. Dahil nga, sabi nga niya, ito daw ay doble cara o yung balat kayo, no. So, ayan po yung sa kanya nga
pansariling pananaw niya po yan. So hanggang dito na lang muna mga kababayan at magkita-kits po ulit tayo sa susunod nating update at kung ano man yung ating maibahagi sa tulong ng ating plataforma ay maihatid po namin yung mga ganitong balita dahil hindi naman po lahat ay napapanood po natin sa mga mainstream media. Kaya ito pong maliit na channel natin ay tumutulong po na magbigay ng mga ganitong balita na hindi po natin kinukote sugar-coated, kumbaga talagang kung ano yung dapat malaman, masama man yan o maganda, ilalabas po natin yan dito sa ating YouTube channel dahil naniniwala po tayo no, na ang karapatan po natin ay makapagsalita, express po natin ang ating freedom. Pero lagi po natin tatandaan na wag po tayo masyadong wag naman yung sobra, no? Lahat tayo may karapatan magsalita pero ano yun muna natin, wag naman below the belt, okay? Kasi at the end of the day, lagi ko pinapaalala tayo ay Pilipino. May kanya-kanya tayong prinsipyo at pananaw, okay? Kung hindi man align yung prinsipyo at pananaw ko sa prinsipyo mo, respect, okay? Para re-respetuhin ko din kung ano yung iyong opinion, okay? At the end of the day, tayo po ay Pilipino, nasa isang bansa lang tayo, ang bansang Pilipinas, at ating ipaglaban ang ating karapatan at soberanya. Muli maraming salamat at God bless po sa inyo.